Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 201. Natulog ka ba sa aking kama? Pagkatapos ng almusal, kinuha ni Anastasia ang kanyang pitaka at tinungo ang pinto. Habang ginagawa niya iyon, itinaas niya ang isang kilay at sinulyapan ang lalaki sa sopa bago sinabing, President Presgrave, sisanduan ko na si Jared ngayon. May balak ka bang manatili dito? Napuno ng galit si Elliot nang marinig niya ito. Gusto niyang sumama sa kanya, ngunit halatang walang balak ang babae na samahan siya nito. Tumayo siya mula sa sopa at sinabi, ihahatid kita sa kinaroroonan ni Nigel. Parang hindi siya kukuha ng hindi, para sa isang sagot. Hindi, ayos lang. Makakakuha ako ng taxi. Nasa baba ang sasakyan ko. Hindi ko. Alam ko kung saan nakatira si Nigel. Tinapunan siya ni Elliot ng masamang tingin. Noon niya napagtanto na nakalimutan nga niyang itanong ang address ni Nigel. Tiningnan niya ang oras, at nang makitang 7:30 AM pa lang, ayaw niyang tawagan si Nigel. Well, kung libre mo. Ayokong ipilit. Ako nga. Dahil doon, tumalikod si Elliot at lumabas ng pinto. Sa ibaba ay si Ray, na pinaandar na ang sasakyan. Dumausda si Elliot sa backseat habang sumunod naman si Anastasia. Pagkatapos, hinarap ni Anastasia si Ray dahil sa pag-aalala, Mr. Osborne, sana ayos lang ang iyong ama. Madali niyang sagot, salamat sa pagtatanong, Miss Tillman. Naging maayos ang operasyon. I'm glad to hear that, sabi niya na may tunay na masayang ngiti. Tapos, napansin niyang nakapalit na ng damit ang katabi niya. Hindi na siya nakasuot ng puting sando na suot niya kahapon, kundi kulay abo na. Bahagya siyang kumunot ang noo. Marahil ay dinalhan siya ni Ray ng pampalit na damit. Palibhas sa malinis siya, hindi na siya magsusuot ng kahit ano mula kagabi. Sa pag-iisip tungkol dito, iniisip niya kung ang ibig sabihin nito ay naligo si Elliot sa kanyang banyo. Marahil ay naligo siya kagabi, ngunit natulog ba siya sa aking kama nang walang damit? Parang sumabog ang isip niya ng mga sandaling iyon. Napalunok siya at habang gusto niyang tanungin ito, ayaw niyang gawin ito sa harap ni Ray. Sa halip, inabot niya ang kanyang telepono at tinext ang tanong niya kay Elliot. Sa katahimikan ng sasakyan, isang beses tumunog ang telepono ni Elliot na may bagong mensahe. Kinuha niya ang kanyang telepono at tumingin sa screen, kung saan may text mula kay Anastasia na nagsasabing, natulog ka ba sa aking kama nang walang damit kagabi? Isang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi nang lumingon siya para bigyan siya ng isang misteryosong tingin. Kinuha iyon ni Anastasia bilang kumpirmasyon at galit na tumingin sa kanya. Pag, sinong may sabing matutulog siyang hubot-hubad sa kama ko? Nag-reply ang lalaki sa text niya with a devilish flair, don't worry. Ang aking personal na buhay ay walang bahid na kasing ayos nito at hindi kita guguluhin. Habang binabasa niya ito, nakaramdam siya ng matinding galit sa kanya, at wala siyang ibang hinanggad kundi ang bugbugin siya ng walang kabuluhan. Ang katotohanan na may kasaysayan siya kay Hailey ay nagpagalit sa kanya ng walang katapusan, at ang kanyang mukha ay malungkot nang sumagot siya, huwag mo nang uulitin ito. Nang makita niya ang mabagyo nitong ekspresyon, alam niyang hindi na niya kayang pahirapan pa siya, kaya nag-type siya, hindi ako naligo kagabi, at ang ginawa ko lang ay magpalit ng damit. At saka, hindi ako nakatulog ng hubot-hubad sa kama mo. Nag-aalinlangan si Anastasia kay Elliot nang makita niya ito. Samantala, hindi napigilan ni Ray na ma-awkwardan nang ma-realize niyang magka-text pala silang dalawa sa backseat. Gusto ba nilang pag-usapan ang isang bagay na hindi ko dapat alamin? Kung ganoon nga ang kaso, hindi niya iisipin na ihinto ang sasakyan sa isang lugar at bumaba para bigyan sila ng privacy. Idiniin ni Elliot ang isa pang mensahe, Toto. I never lie. With that, panay ang tingin niya kay Anastasia. Napakurap siya, piniling maniwala sa kanya sa huli. Ang bahay ni Nigel ay nasa isang napakasunod sa moda at prestihiyosong villa na kapitbahayan kung saan ang lahat ng mga batang sayan ng lungsod ay gumawa ng kanilang tahanan. Itinatampok ng mga villa ang mga makabagong pasilidad, at nakaharap ang mga ito sa tabi ng pantalan kung saan nakadaong ang isang maayos na hanay ng mga mararangyang yate. Ipinarada ni Ray ang sasakyan sa labas ng isang grand lukang villa.
Luminggalinga si Anastasia at napabuntong hininga, dahil sigurado siyang mawawala siya kung mag-isa siyang pumasok sa lugar. Salamat, Pangulong Presgrave. Have a safe journey back, magalang niyang sabi. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto ng kotse para bumaba. Gayunpaman, kakababa pa lang niya ng sasakyan nang makita niyang nakababa na rin si Elliot. Nakanganga ito sa kanya na parang tahimik na nagtatanong kung ano ang ginagawa niya. Nakita niya ang tanong sa mga mata nito at nagkibit balikat. Ang tagal ko nang hindi nakakapunta sa kinaroroonan ni Nigel. Sa tingin ko ang isang tasa ng tsaa kasama ang isang matandang kaibigan ay magiging maganda. Dahil doon, humakbang siya hanggang sa harap ng pintuan na parang pag-aari niya ang lugar. Nagmamadaling sinundan siya ni Anastasia at kumagad sa pananahimik na tono, President Presgrave, sa palagay mo ba ay dapat kang dumaan para uminom ng tsaa sa ibang araw? Marami siyang ipapaliwanag na gagawin kung makikita siyang magpapakita sa bahay ni Nigel kasama si Elliot. Hindi. Imperious na sagot ni Elliot bago niya inabot ang doorbell. Sa oras na iyon, nais ni Anastasia na makapaghukay siya ng isang butas sa lupa at ilibing ang sarili dito. Dapat ay mas alam na niya kaysa tanggapin si Elliot sa kanyang alok na ihulog siya dito. Ito ay malinaw na makita na siya ay sinusubukan upang bigyan Nigel ang maling impresyon sa layunin. Kabanata 202, Ang Gatekeeper. Darating ako. Ang boses ni Nigel ay nanggaling sa video intercom. Mabilis na kumilos si Anastasia para harangan ang camera at nag-cross arms habang iniisip kung paano niya ipapaliwanag ang sarili kay Nigel. Nakakadismaya na palagi siyang inilalagay ni Elliot sa mga malagkit na sitwasyon. May isang beep na tunog na nagmula sa pinto nang ito ay naka-unlock, at inilagay ni Elliot ang kanyang kamay sa doorknob. Papasok pa lang siya nang masulyapan niya ang babaeng nakatalikod sa kanya. Nakataas ang kilay, tinanong niya, hindi ka ba papasok? Mauna ka na. Kailangan kong tumawag sa telepono, sabi ni Anastasia habang inilabas ang kanyang telepono upang mag-dial ng isang numero, ngunit nakita niya ang kanyang pagkilos at inabot ito upang agawin ang kanyang telepono. Come in with me, aniya sa tono ng pag-uutos. Ibalik mo sa akin ang aking telepono, Elliot, hindi makapaniwalang hiling niya. Gayunpaman, pumasok siya sa bahay na may hawak na telepono. Sinubukan niyang gawin itong parang magkahiwalay silang dumating sa pamamagitan ng pagurong-sulong sa baitang sa harapan, ngunit dahil ang kanyang telepono ay nasa kanya, walang saysay na maglagay ng pagpapanggap. Dahil dito, sinugod niya ito at pumasok sa napakagandang villa na may dingding na salamin. Katatapos lang magsuot ng damit ni Nigel, at pababa na siya ng hagdan nang makita niya ang lalaki at babae sa sala niya. Nagulat siya. Naisip niya, Elliot, Anastasia, bakit sabay silang dalawa dito? Naalala niya ngayon lang niya nakita ang figure ni Elliot sa video intercom, kahit na nakita niya ang silhouette ng isang babae na nakatalikod sa camera. Naniniwala si Nigel na siya ang katulong ni Elliot o kung ano paman, ngunit sa nangyari, si Anastasia pala iyon. Bumungad sa kanya ang pagkalito habang kumukurap-kurap at nag-aalangan na nagtanong, di nagkasama ba kayong dalawa? Hindi. Sumakay kami sa magkahiwalay na sasakyan at nagkasalubong kami sa inyong harapan, kaya nagpasya kaming pumasok ng magkasama. This is all pretty coincidental, nag-aalalang paliwanag ni Anastasia. Iyon ba? Si Nigel ang bumili. Actually, nagpunta ako sa piging ng tatay ni Miss Tillman kagabi at nalasing, kaya doon ako natulog sa lugar niya. Sama-sama lang ako habang sinusundo niya si Jared. Ang kailangan lang ay isang pangungusap para ibunyag ni Elliot ang katotohanan, at si Anastasia ay naging isang maliwanag na lilam ng pula habang mabilis niyang binaril ang lalaki ng isang nakamamatay na tingin. Hindi man lang niya inisip kung paano ito makakaapekto sa akin. Si Nigel naman ay natulala ng ilang segundo. Pagkatapos, nakanganga siya kay Anastasia na hindi makapaniwala. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa piging ng iyong ama? Dapat ako ay pumunta at magdiwang, hindi ba? Bueno, ito ay isang maliit na selebrasyon lamang, paliwanag niya habang nag-iwas ng tingin sa kanya. Natutulog pa si Jared, kaya baka matagalan pa bago siya magising, sabi ni Nigel. Pagkatapos, nakilala niya ang mga mata ni Elliot, at silang dalawa ay biglang nalock sa isang walang salita na labanan. Panay ang tingin ni Elliot habang sinasabi, "Salamat sa pag-aalaga kay Jared kagabi, Nigel. Don't sweat it,
sabi ni Nigel habang nagngangalit ang mga ngipin. Hindi siya makapaniwala na ibinaba ni Elliot si Jared kagabi at palihim na dumalo sa selebrasyon ni Francis. Nalasing pa siya at natulog sa lugar ni Anastasia. Nag-iiba na ang tingin niya sa pinsan niyang ito, dahil lalaki lang ang nakakaintindi sa iniisip ng ibang lalaki. Itinakda ni Elliot ang buong bagay na ito sa simula pa lang. Anastasia, bakit hindi ka umakyat? Pagkasabi noon, binigyan ni Nigel si Elliot ng isang madilim na tingin at sinabing tumalikod siya para maglakad patungo sa balkonahe. Elliot, may kailangan akong pag-usapan sa iyo. Bumagsak si Elliot sa likuran niya. Hindi ito masyadong inisip ni Anastasia, sa paniniwalang mayroon silang mahalagang pag-usapan. Sa ibabaw ng balcony, nagkaroon ng confrontational liwanag sa mga mata ni Nigel habang nakatingin siya kay Elliot. Hindi pa niya tinanong si Elliot ng ganoon kaseryoso gaya ng ginawa niya sa sandaling iyon. Seryoso ka ba kay Anastasia, o siya ba ay isang bagong bingga sa iyong sinturon? Tanong niya. Malungkot ang ekspresyon ni Elliot habang nakatingin sa nakababatang lalaki at sinabing, "Siyempre, seryoso ako sa kanya." Ganun ba? Ang lahat ng ito ay hindi lamang nagmumula sa pasasalamat na mayroon ka sa kanyang ina pagkatapos niyang isakripisyo ang kanyang buhay upang iligtas ang iyong ina. May panahon na naisip ni Elliot na ang anumang pagmamahal at pagmamahal na mayroon siya para kay Anastasia ay isinilang mula sa kanyang pasasalamat. Ngunit pagkatapos na gumugol ng lahat ng oras na ito kasama niya, natanto niya na mayroon siyang isang espesyal na lugar para sa kanyang puso na walang magawa, sa sakripisyo ng kanyang ina. Nigel, gusto ko talaga siya. Kailangan mong maniwala sa akin, mahinang sabi ni Elliot, ngunit hindi nagkakamali ang bakal sa kanyang boses. Kung ganoon, matatanggap mo ba si Jared kahit hindi mo siya anak? Ituturing mo ba siya bilang iyong sarili? Diniinan pa ni Nigel habang ang kanyang tingin ay nag-aapoy kay Elliot. Alam niyang hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na kasama si Anastasia, ngunit hindi iyon makakapigil sa kanya na maging gatekeeper niya at suriin ang lalaking makakasama niya ng tuluyan. Kabanata 203. I will, mataimtim na saad ni Elliot sabay tango. Naiintindihan niya kung saan nanggagaling si Nigel, at totoo rin ang kabaligtaran. Paano kung pakasalan mo siya ngayong gabi at sabihin niya sa iyo na ayaw na niyang magkaroon ng anak? Pipiliin mo bang igalang ang kanyang desisyon? Nagtanong pa si Nigel, na hinihiling na sana ay magawa ni Elliot ang lahat ng bagay para kay Anastasia na hindi niya magawa. Muli, tumanggo si Elliot at sinabing, igagalang ko ang bawat isa sa kanyang mga iniisip at desisyon. Matalim ang tingin ni Nigel habang malungkot na nakatingin sa pinsan. At saka, ipinapangako mo ba na paprotektahan mo siya, aalagaan, at mamahalin siya magpakailanman? Masasabi ni Elliot kung gaano kamahal ni Nigel si Anastasia. Habang lumulubog ang kanyang puso, ipinalakpak niya ang isang kamay sa balikat ni Nigel. Nigel, kilala mo na ako simula bata pa tayo, at alam mo kung ano ako bilang tao. Isang apologetic look ang sumilay sa kanyang mga mata habang tahimik na idinagdag, I'm sorry, Nigel. Malapit na silang magkapatid mula pa noong maliit sila, at ngayong iisang babae na ang mahal nila, hindi naging madali para kay Nigel na bumitaw. Napasandal naman si Nigel sa balcony rail sa likod niya habang naglalaro ang mapait na ngiti sa labi niya. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Alam kong palagi akong nakikita ni Anastasia bilang isang kaibigan, at may mas masahol pang bagay kaysa makitang tinatrato mo siya ng tama at mahalin siya sa lahat ng paraan na hindi ko kaya. Nang marinig ito, inabot ni Elliot ang kanyang balikat, ngunit hindi niya mahanap ang mga salita upang aliwin siya. Sa pagkakataong iyon ay napako ang tingin nila sa babaeng nakaupo sa couch sa sala. Habang nag-uusap ang dalawang lalaking ito tungkol sa kanilang nararamdaman para sa kanya, si Anastasia ay lubos na nakakalimutan habang hinahangaan niya ang kawili-wili at medyo kakaibang pagpipinta sa dingding. Mukha siyang nakasisilaw at nakakaakit sa liwanag ng umaga, at mukhang kaya niyang gumawa ng sarili niyang espasyo kahit saan. Nag-aatubili si Nigel na isuko ang kanyang nararamdaman para sa kanya, ngunit sa parehong oras, siya ay hindi kapani-paniwalang gamaan. Tumingin siya kay Elliot at sinabing, ipapaubaya ko siya sa iyo, Elliot. Ang nagbabagang tingin ni Elliot ay nasa Anastasia pa rin, at hindi nagkakamali ang pagiging possessive na nag-aapoy sa kanyang obsidian orbs. Inamin niya ang sinabi ni Nigel.
Maaari lang siyang maging akin, at hindi ako papayag na may ibang lalaki na mapalapit sa kanya. Kasalukuyan, pinagmamasdan ni Anastasia ang dalawang lalaki na lumalapit sa kanya, lumiwanag ang kanilang mga silhouette sa ilalim ng araw ng umaga. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatitig sa kanila tulad ng kung paano maaaring maakit ang isang tao sa mga nakamamanghang gawa ng sining. Ang mga press grave ay may napakagabang mga gin, nag-isip siya. Ang parehong magpinsan ay matangkad at malapad ang balikat, at ang kanilang mga trimmed waistlines, pati na rin ang milya haba na mga binti, ay ginawa silang hindi kapani-paniwalang pinong mga specimen. Sa partikular, si Elliot, na mas matangkad sa dalawa, ay nagmistulang isang Diyos na Griego sa liwanag ng umaga. Nang mahuli niya ang sarili niyang nagde-daydream, mabilis niyang binawi ang tingin niya. Wala siyang maramdaman nang titigan niya si Nigel, ngunit hindi maipaliwanag na magsisimulang tumibok ang kanyang puso sa tuwing titingin siya kay Elliot. Ano ang nangyayari? Hindi niya pinansin ang mga paro-paro sa kanyang tiyan habang nagtanong siya ng malakas, "Hoy, Nigel, maaari ba akong umakyat at tingnan si Jared?" "Oo naman. Nakabangkin siya sa akin sa master bedroom kagabi," casual na sagot ni Nigel sabay ngiti. Nang marinig ito ni Elliot, sumimangot siya at mabilis na pinigilan si Anastasia. "Maghintay ka rito. Pupuntahan ko siya." Ayaw palampasin ni Nigel ang pagkakataon na pahirapan si Elliot, kaya sinabi niyang, "Huwag mo siyang pansinin, Anastasia. Umakyat ka na lang at tingnan mo ang kwarto ko. Ano ang dapat tingnan sa iyong silid?" Tinapunan ni Elliot ang kanyang pinsan ng isang madilim na tingin habang ang selos ay sumalubong sa kanya. Walang ideya si Anastasia kung bakit sila biglang nag-aaway, ngunit bago pa man siya makapagsalita ay umakyat na si Elliot sa hagdan. Ayaw niyang sumama sa kanya, kaya lumingon siya at sinabi kay Nigel, "Salamat sa pag-aalaga kay Jared kagabi. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Kung tutuusin, pamilya tayo." "Excuse me." Nanlaki ang mga mata ni Nigel habang galit na nagpaliwanag, "Oh. I mean, parang pamilya na tayo." Napangiti siya nang marinig ito. "Tama ka. Para kang tiyuhin ni Jared." Namumuo sa kanya ang pagkagalit. "Ang magiging tiyuhin ko lang. Parang wala akong choice ngayon." Hindi nagtagal ay bumaba si Elliot sa hagdanan habang nakaakbay si Jared. "Mommy." Masayang bati ni Jared nang makita ang kanyang ina sa sala. Si Anastasia ay nagmamahal sa kanya, at may banayad na tingin sa kanyang mga mata habang inabot niya ito upang hawakan siya. Gayunpaman, si Elliot ay tila nagnanais na panatilihin ang maliit na bata sa kanyang mga bisig habang siya ay bumaling upang sabihin kay Nigel, "Uuwi na tayo." Tumanggaw lang si Nigel habang naglalakad sila papunta sa pinto. Pagkatapos, tumayo siya sa baitang sa harapan at pinanood silang tatlo na umalis. Natagpuan niya ang kanyang sarili na iniisip na sila ay parang isang pamilya. "Sana ay maayos ang lahat sa pagitan mo at Anastasia, Elliot. Hindi ako makapaghintay na maging pinsan siya." Kabanata 204. "Good luck, Elliot." Sumigaw si Nigel mula sa kabilang bakuran at nagtaas ng kamao bilang pagpapakita ng moral na suporta. Naningkit ang mga mata ni Elliot habang tumanggo sa nakababatang lalaki. Si Anastasia naman ay tinutulungan si Jared na ay seatbelt, kaya hindi niya napansin na may kakaibang nangyayari sa pagitan ng dalawang magpinsan. Pagkatapos nito, umupo si Elliot sa passenger seat habang si Anastasia ay nakaupo sa likod kasama si Jared, nagpapasalamat sa sapat na legroom sa sedan. Una silang nagtanghalian sa isang high-end na restaurant, kung saan kinain ni Jared ang kanyang pagkain ng buong lakas. Nang sila ay tapos na, ang maliit na bata ay biglang humiling na pumunta sa museo, at si Elliot ay sumang-ayon dito nang hindi nagdalawang isip. Dahil dito, makakasama lang sila ni Anastasia. Pinuntahan din ni Ray si Jared upang bantayan si Jared, sa pag-aakalang maaari niyang alagaan ang bata at bigyan ng pahinga sina Elliot at Anastasia para magkaroon ng kalidad ng oras na magkasama. Sa kasalukuyan, kakapasok lang ni Anastasia sa museo nang tumunog ang kanyang telepono. Nang makitang tawag iyon ni Francis, kinuha niya ito at binati, "Hey, Dad. Ayos lang ba siyang Master Elliot? I hope he didn't get a hangover this morning," nag-aalalang sabi ni Francis sa kabilang linya. "Hindi dapat siya pinilit ng aking mga kaibigan na inumin ang lahat ng alak na iyon." "Huwag kang mag-alala, tatay. Magaling siya,
paninigurado niya. By the way, I was wondering kung kumukuha pa ba si Bergua sa ngayon. Pinag-iisipan ni Erica na magtrabaho sa kumpanya mo. Nilabanan ni Anastasia ang pag-urong dito. Yeah, right, parang gustong magtrabaho ni Erica. Gusto lang niyang mapalapit kay Elliot, at ang tanging paraan para gawin iyon ay ang pagtatrabaho sa kumpanya. Paumanhin, tatay, ngunit sa palagay ko ay hindi angkop na kandidato si Erica para sa kumpanya. Alam kong hindi siya taga-disenyo, ngunit maaaring siya ay isang clerk o isang katulong o isang bagay. Hindi naman araw-araw ay sinasabi niyang gusto niyang maging working girl, kung tutuusin. I'd appreciate it if you can help me ask President Presgrave about this, baka pwede siyang gumawa ng paraan para sa kanya. Dad, hindi ko lang siya pwedeng tanungin tungkol sa mga bagay na ito. Hindi man lang siya ang namamahala sa recruitment, pagtatalo ni Anastasia. Kung tutuusin, ayaw niyang makita si Erica na gumagala sa kanyang pinagtatrabahuan. Napabuntong hininga si Francis. Well, I guess ako na lang mismo ang tatawag sa kanya. Binigay niya sa akin ang name card niya kagabi. Nanghina siya, at mukhang patay na ang kanyang ama sa pagpapatrabaho ni Erica sa Bergua. Hulaan niya ay napapagod na siyang mag-bankroll para sa kanya. Sige, tatanungin ko siya. Don't go calling him on your own, Dad, pagod na sabi niya, alam niyang hindi sasagutin ni Francis ang hindi sa puntong ito. Magaling. Tawagan mo ako at sabihin sa akin kung paano napunta ang talakayan. Sa wakas ay sineseryoso na ni Erica ang buhay, at kailangan natin siyang tulungan na makapagsimula ng maayos, tama ba? Sure, walang emosyong sagot ni Anastasia. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, tumangala siya sa lalaki na kasalukuyang dinadala ang kanyang anak mula sa isang exhibit hanggang sa susunod. Bumantong hininga siya at mabilis na naglakad palapit sa kanila. Dinala ni Elliot si Jared sa paborito niyang bahagi ng museo, na siyang dinosaur exhibit. Habang dinala siya ni Anastasia dito noon, excited pa rin si Jared, at nagkakaroon siya ng whale of a time. Pinagmamasdan niya ang pagtakbo nito sa tabi ng matayog na frame ni Elliot, at naisip niyang mag-ama sila. Paminsan-minsan ay sinusundo siya ni Elliot, at may mga pagkakataong hinahayaan niya si Jared na hilahin siya sa paligid ng museo. Ikiling din ni Jared ang kanyang ulo sa isang tabi habang nagtatanong siya tungkol sa mga artifact. Si Elliot, sa kabilang banda, ay ginampanan ang papel ng palaging matiyagang ama na nagpaliwanag sa kasaysayan at sa siyentipikong ebolusyon ng mga dinosaur, at si Jared ay lahat ng tainga. Miss Tillman, hindi ba't napakaganda ng pagkakasundo ni na President Presgrave at Jared? Tanong ni Ray habang papalapit sa kinatatayuan ni Anastasia. Ngumiti siya at tumango. Ito ay, gusto talaga siya ni Jared. Sa tingin ko, magiging mahusay na ama si Pangulong Presgrave, makahulugang dagdag ni Ray. Ang implikasyon sa likod ng kanyang mga salita ay hindi nakatakas kay Anastasia, ngunit alam niya na sila ni Elliot ay hindi kailanman makakapag-ayos, at ang pagmamahal ni Jared sa kanya ay pansamantala lamang. Nang umalis sila sa dinosaur exhibit, nakipagsapalaran sila sa iba pang exhibit na nagustuhan ni Jared. Sa kalaunan, natagpuan nila ang kanilang sarili sa ikatlong palapag ng museo. Nang lumapit si Ray sa kanya, sinabi ni Anastasia, maaari mo ba akong tulungang alagaan si Jared saglit? Kailangan kong makausap si President Presgrave mag-isa. Very well, sabi ni Ray na may magalang ng ngiti. Pagkatapos ay pumunta si Anastasia kay Elliot. President Presgrave, may kailangan akong kausapin sa iyo. Maaaring bantayan ni Ray si Jared saglit. Sumulyap si Elliot kay Ray at malamig na itinuro, huwag mong hahayaang mawala siya sa iyong paningin. Nang maayos na ang lahat, dinala siya ni Anastasia sa mas tahimik na dulo ng gallery kung saan halos walang bisita. Habang papalapit si Elliot sa kanya, ibinuka niya ang kanyang mga labi at iniisip kung paano niya sasabihin ang mga bagay. Ayaw na niyang umutang sa kanya ng anumang pabor, ngunit tila hindi ito maiiwasan sa ngayon. Ano ito? Mahinang tanong niya habang nakatutok ang madilim na tingin sa kanya. Narito ang bagay gustong malaman ng tatay ko kung kumukuha pa rin si Bergua. Gusto niyang maghanap ng trabaho doon ang kapatid kong si Erica, paliwanag ni Anastasia at tumangala kay Elliot. Kahit sa dim lighting, nakikita pa rin niya ang mga pait na eroplano at anggulo ng gwapo nitong mga katangian, at saglit, naisip niyang malulunod siya sa mga mata nitong magnetic at obsidian. Kabanata 205.
Napangiti si Elliot habang nanunuksong tinitigan siya. Humihingi ka ba sa akin ng favor? Nagkibit balikat si Anastasia at sinabing, ginagawa ko lang ito sa ngalan ng aking ama. Well, seeing as he's your dad, I don't think it right of me to refuse him the favor. Papasok sa trabaho ang kapatid mo sa Lunes, kaagad niyang deklara. Nakanganga siya sa kanyang pagtataka at napagtanto na muli itong nagbibigay ng mga pabor bilang pasasalamat. Sa sandaling iyon, ibinaling niya ang kanyang ulo sa gilid at sinilip ang kung ano man ang nasa likod niya, gumuhit, ang lakas ng loob mong dalhin ako dito. Nang marinig niya ito, lumingon siya, at halos mapatalon siya sa kanyang balat nang makita niya ang mga amphibian at reptilian na nakapreserba sa formalin. Siya ay nanginginig at lumiit laban kay Elliot na parang gusto niyang maglagay ng distansya hanggat kaya niya sa pagitan ng kanyang sarili at ng morbid exhibit. Sinamantala ni Elliot ang pagkakataong yakapin siya. Napabuntong hininga siya, ngunit bago pa man siya makapag-react, natagpuan niya ang sarili sa yakap nito. Naaamoy niya ang sariwa at kaaya-ayang pabango nito, at itinulak niya ito palayo habang sumimangot, magpigil ka, Elliot. Hoy! Ikaw ang unang nakipagsiksikan sa akin, nakangisi niyang turo. Nang makita niyang walang tao sa paligid ng seksyong ito ng exhibit, isinawsaw niya ang kanyang ulo at hinalikan ang kanyang labi. Pagkatapos, pinutol niya ang isang pilyong ngiti habang bumubulong, ay cider mo itong kabayaran para sa pabor ngayon lang. Umakyat ang dugo sa mukha ni Anastasia habang tinutulak siya nito sa tabi, at nagpasalamat siya sa langit na wala sina Jared at Ray sa malapit. Pagkatapos nito, tinawagan niya si Francis para sabihin sa kanya na maaaring magsimulang magtrabaho si Erica sa Lunes. Sa Tillman Residence, kakababa lang ni Erica sa telepono kasama si Francis. Pagkatapos, tuwang-tuwa siyang bumaba sa hagdanan at nahanap ang kanyang ina. Nanay, magsisimula na akong magtrabaho sa Bergua sa Lunes. Si President Presgrave ang personal na kumuha sa akin. Natuwa si Naomi sa narinig. Ibig sabihin ba nito ay may pagkakataon si Erica na makalapit kay Elliot ngayon? Sinabi sa akin ni tatay na si President Presgrave mismo ang sumang-ayon dito. Sa tingin mo ba ay dahil maganda ang naging impression ko kagabi? Masayang tanong ni Erica at medyo nagdedelusyon. Ganon din ang naisip ni Naomi. Naupo si Erica sa tabi ni Elliot sa piging kagabi, at hindi may kakaila kung gaano siya kaganda sa kanyang panggabing damit. Erica, panimula niya. Siguraduhing samantalahin ang bawat pagkakataon habang ikaw ay nasa Bergua. Sigurado ako na kung magkakaroon ako ng pagkakataong makaharap si Pangulong Presgrave ng madalas, magagawa ko siyang mahulog sa akin, kumpiyansang sabi ni Erica. Nangako siyang gagamitin ang bawat huling trick sa aklat para matupad ang planong ito. Wala siyang pakialam sa paggawa ng tapat na pamumuhay sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa Bergua, sa halip, gusto niyang akitin si Elliot para balang araw ay makapag-asawa siya ng mayaman at magkaroon ng jet-setting lifestyle. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Naomi ang braso ng kanyang anak at sinabing, Erica, may sasabihin ako sa iyo. Napakurap si Erica. Ano iyon, inay? Nakita mo, talagang may utang si Elliot sa aming pamilya. Hindi ko pa ito sinabi sa iyo. Ngunit namatay lamang ang ina ni Anastasia dahil isinakripisyo niya ang kanyang sarili upang iligtas si Elliot. Kung wala siya, namatay siya noong bata pa siya. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Erica sa gulat. Alam niya na ang ina ni Anastasia ay isang pulis na namatay habang nasa tungkulin, ngunit hindi niya naisip na ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay isang malaking sakripisyo upang iligtas ang buhay ni Elliot. Dahil malaki ang utang ng mga Presgrave kay Anastasia, kailangan mong bantayan ang iyong likod sa Bergua. Baka paglalaro lang ng bata para sa kanya ang makaagaw kay Young Master Elliot. Isang masamang tingin ang sumilay sa mga mata ni Erica habang siya ay namumula. Dapat kong sabihin kay President Presgrave ang tungkol sa oras na nabaliw si Anastasia sa Abyss Club. Walang lalaking nasa tamang pag-iisip ang mag-iisip sa kanya ng ganoon kalaki pagkatapos nilang marinig ang tungkol doon. Hindi man lang nag-alala si Naomi na mabibigo siya ni Erica, dahil sigurado siyang nakuha ng kanyang anak na babae ang kanyang mga kakayahan at hilig sa mga pakana. Kailangan mo lang tandaan na magkakaroon tayo ng malalim na problema kung magtatapos si Anastasia na magpakasal sa Presgraves. Erica, kapag nakapasok ka na sa kumpanya, kailangan mong gawin ang lahat para pigilan siyang pakasalan si Elliot,
kahit na ang ibig sabihin nito ay hindi mo siya mapapangasawa mismo. Parehong nasa parehong pahina ang mag-ina tungkol dito. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakakaalam na nakuha lamang ni Erica ang trabaho sa burgwa sa kagandahang loob ni Anastasia, dahil ipinag-Kate ni Francis ang detalyeng ito mula sa kanila. Samantala, kasunod ng kanilang ekskursyon sa museo, pinauwi ni Elliot sina Anastasia at Jared. Pinanood niya ang mga ito na pumasok sa apartment building at umalis para asikasuhin ang kanyang trabaho. Ang pagkakaroon ng isang tamad na linggo, si Anastasia ay nagsimulang ibuhos ang kanyang sarili sa pakikipagkompetensya para sa posisyon ng Associate Director. Nabalitaan niyang pumunta na si Alice sa shop na napili niyang i-survey dito noong Biyernes ng gabi. Tulad ng nangyari, tila intensyon ni Alice na talunin si Anastasia para sa promosyon. Kabanata 206. Ibinaba ni Anastasia si Jared sa kindergarten ng umagang iyon. Habang naglalakad ang maliit na lalaki sa pintuan, tumalikod siya at hinaypan siya ng halik. Dahil sa lakas ng kanyang matamis na kilos, nangako siya na makukuha niya ang promosyon at maging associate director para sa wakas ay magkaroon siya ng mas mahusay na PAV. Hanggang sa dumating siya sa kumpanya at umupo sa kanyang opisina ay naalala niyang papasok si Erica sa trabaho ngayon. Sa pag-iisip nito, tinawagan niya ang extension ni Grace at hiniling sa kanya na tingnan ito. Hindi nagtagal, tumakbo si Grace sa opisina ni Anastasia dala ang impormasyon. Miss Anastasia, ang iyong kapatid ay nakaayos na upang magtrabaho bilang isang receptionist sa front desk. Bueno, dahil wala siyang anumang karanasan sa korporasyon, sa palagay ko nababagay sa kanya ang pamamahala sa front desk, naisip ni Anastasia. Malamang, maagang pumasok sa trabaho si Erica at nagsimula ang kanyang trabaho sa front desk. Nagdala siya ng mga lipstick bilang regalo para sa iba pang mga receptionist, na madaling nanalo at nakipagkasundo sa kanya kaagad. Hindi siya kapos sa pera, at dahil doon, binigyan niya sila ng lahat ng limited edition na lipsticks, at sa gayon ay nakakolekta siya ng brownie points. Pagkatapos niyang umupo sa front desk, kinuha ni Erica ang receiver at hinanap ang extension ni Anastasia bago ito i-dial. Hello, sino ito? Nagtatrabaho ako ngayon sa kumpanya mo. Nagulat ka ba? Pagmamayabang ni Erica na may ngiti sa labi. Natigilan si Anastasia. Mukhang hindi sinabi sa kanya ni Itay kung paano niya nakuha ang trabaho noong una. Kung ganoon, siguraduhin mong gagawin mo ang iyong makakaya at itigil ang pag-aalala sa iyo ni Itay nang walang humpay. Parang kailangan kong ituro mo yan sa akin. Huwag sabihin sa sino man sa kumpanya na kami ay magkapatid. Ayokong isipin nila na nakuha ko lang ang trabaho dahil sa iyo, natatawang sabi ni Erica. Ako dapat ang magsasabi niyan, tuyong sagot ni Anastasia. Sa galit na pangungutya, ibinaba ni Erica ang telepono. Nang matapos ang tawag, ibinaba ni Anastasia ang receiver at tumayo para umalis. Kailangan niyang pumunta sa tindahan at tingnan kung ano ang nangyayari, ngunit nang siya ay papalabas, sinabi sa kanya ni Felicia na ang kompetisyon ay mahigpit. Ang parehong kanyang mga karibal ay malapit nang magsimulang mag-rally ng suporta mula sa mga kaibigan at kamag-anak, at si Anastasia ay pinayuhan na gawin din ito. Gayunpaman, walang paraan si Anastasia na makapag-rally ng suporta kapag wala pa siyang ganoong karaming kaibigan o pamilya upang magsimula. Ang tanging nasa panig niya ay swerte at likas na talento. Samantala, sa pangunahing silid ng komperensya sa Presgrave Corporation, ang lalaking namumuno sa lingguhang pulong ay mukhang malungkot gaya ng dati. Iyan lang para sa lingguhang ulat, Pangulong Presgrave. May iba ka pa bang gusto na gawin namin? Inis ka ni Elliot ang mga executive sa pulong at lumuwag sa kanyang upuan para kumuha ng mas casual na paninindigan. Pagkatapos, sinabi niya sa mababa at seryosong tono, kailangan ko ang lahat ng tulong mo sa isang bagay. Agad namang natigilan ang mga manonood dito. Sa lahat ng oras na ito, nakarinig lamang sila ng mapang-abusong mga salita mula sa kanya para sa kanilang kawalan ng kakayahan, ngunit hindi kailanman isang kahilingan para sa kanilang tulong. Ano ito, Presidente Presgrave? Sisiguraduhin naming tutulungan ka sa anumang paraan na magagawa namin. Mayroon akong isang kaibigan na nagtatrabaho sa isang tindahan ng alahas, at siya ay nauubusan ng kaunti sa mga benta ngayong buwan. Kailangan kong dumaan ang bawat isa sa inyo sa kanyang tindahan ng isang beses, at ang iyong gastos ay hindi dapat mas mababa sa 1 milyon. Nang marinig ito,
Ang mga executive sa silid ay nagpakawalan ng sama-samang buntong hininga. Ito ang unang pagkakataon na narinig nilang gumawa ng kakaibang kahilingan ang Pangulo, ngunit dahil sa kanilang taunang kita, naging madali para sa kanila na gawin ang sinabi niya. Kung may kakilala kang interesadong bumili ng alahas, magiging maganda kung maaari mo rin silang ihatid sa tindahan, dagdag ni Elliot. Walang problema iyon, Pangulong Presgrave. Pupunta kami sa tindahan ng kaibigan mo at bibigyan siya ng benta. Huwag kang sabay-sabay, pagsingit ni Elliot. Ray, gumawa ka ng schedule para kay Lance, gusto naming magmukhang kapanipaniwala ang mga benta na iyon. Yes, President Presgrave, sagot ni Ray habang pinipigilan ang sarili na matawa. Mayroong ilang mga sandali kung saan kailangan niyang ipakpak ang isang kamay sa kanyang bibig at tumingin sa ibaba upang itago ang kanyang kasiyahan. Pinipigilan ni President Presgrave ang lahat para lang magkaroon ng suporta para kay Miss Tillman. Ang gusto lang niyang gawin ay makipagkompetensya para sa posisyon ng Associate Director, at nasa board na ni President Presgrave ang lahat ng executive sa korporasyon para palakasin ang kanyang benta. Habang nangyayari ito, bumaba si Anastasia sa tindahan at kinausap ang manager tungkol sa mga benta sa nakalipas na 2 araw. Dahil sa hindi gaanong madiskarteng lokasyon ng tindahan, hindi maganda ang hitsura ng kanilang mga benta. Wala na bang ibang paraan para makakuha tayo ng mas maraming benta, Miss Chastain? Tanong niya sa manager. Miss Tillman, kung iminumungkahi mo na mag-advertise kami, kakailanganin namin ng mas nababaluktot na budget. Iyon ay sinabi, kung ang iyong kumpanya ay handang mag-fork out ng pera, maaari mong isaalang-alang ang pagkuha ng isa sa mga socialite o influencer na iyon upang i-market ang mga alahas, ngunit kailangan mong bayaran sila para dito. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Anastasia. Alam niya na ito ay isang sugal dahil maraming mga halimbawa kung saan ang pagkuha ng mga influencer upang i-market ang mga produkto ay nauwi bilang isang nabigong pakikipagsapalaran. Bukod dito, kailangan niyang magbayad mula sa sarili niyang bulsa kung gusto niyang sumama dito, dahil hindi kailanman aaprubahan ng kumpanya ang isang budget para sa isang bagay na tulad nito. Siya ay palaging isang taga-disenyo lamang, at ngayon, siya ay kinakaharap ng kanyang kakulangan ng mga kasanayan sa marketing. Kabanata 207. Sa pagtatapos ng araw, ang kompetisyon para sa posisyon ng Associate Director ay nagsimulang makaramdam ng isang kompetisyon upang makita kung sino ang may mas maraming kaibigan na mas mayaman. Ang nanalo sa parehong mga kategoryang ito ay magkakaroon na ng bentahe, at hindi kasama dito ang kanilang aktwal na mga benta mula sa tindahan. Natutunan ni Anastasia ang mahirap na paraan na siya ay nahuhulog. 5 taon na siyang nasa ibang bansa, at matagal na siyang hindi nakikipag-ugnayan sa sinuman sa mga dati niyang kaibigan at kamag-anak. Upang magdagdag ng asin sa pinsala, kahit na nakuha niya ang kanyang mga kaibigan at kamag-anak, maaaring hindi nila kayang bilhin ang mga mamahaling alahas. Napabuntong hininga siya habang nakaupo sa opisina ng manager at nagbabrowse sa iba't ibang mga diskarte sa pagmemerkado. Upang tapusin na iyon, karamihan sa kanila ay hindi gagana para sa kanya. Sa kasalukuyan, 6 na sasakyan ang huminto sa labas ng tindahan ng Bergwa, at ang mga lalaki at babae na nakasuot ng iba't ibang estilo ay dumaan sa mga pintuan. Ang mga sales assistant na nag-uusap sa isa't isa ay naghiwa-hiwalay at humakbang para batiin ang mga customer. Ang pinaka-nagulat sa kanila ay ang mga customer na ito ay pumili ng mga piraso ng alahas mula sa mga high-end na koleksyon. Wala pang 10 minuto ang lumipas, 2 sa mga customer na ito ang umalis na may dalang milyon-milyong halaga ng alahas, at sa loob ng kalahating oras, ang mga benta para sa tindahan ay tumaas ng hanggang sa isang nakakagulat na 8 milyon. Miss Tillman, magandang balita. May isang grupo ng mga customer na dumating sa tindahan kanina, at nagkaroon sila ng interes sa mga item mula sa pangunahing koleksyon. Ang aming mga benta ay umabot sa 8 milyon ngayon lamang. Kailangan nating makakuha ng higit pang inventaryo mula sa punong tanggapan, kaagad. Ano? Natigilan si Anastasia kaya tumayo siya. Hindi pwede. Ganun na ba talaga ako kaswert? Noong hapong iyon, gumawa siya at ang manager ng 2 magkahiwalay na diskarte dahil sa biglaang pagtaas ng benta. Dahil mayroon pa ring stock na mga regalo ang tindahan, naglagay sila ng karatula sa labas ng pinto upang mag-promote ng aktibidad ng giveaway.
Ang ikalawang plano na kanilang naisip ay para kay Anastasia na magbayad ng 30,000 mula sa kanyang sariling bulsa para sa isang buwang advertisement sa lahat ng mga pangunahing shopping mall. Sa 4 p.m., umalis si Anastasia sa trabaho para sunduin si Jared sa paaralan. Pagkababa niya ng sasakyan, bigla siyang lumingon para walisin ang tingin sa parking lot sa tabi ng kindergarten. Kaagad niyang napansin ang isang pamilyar na Rolls-Royce na nakaparada sa gilid, at ang plaka ay kasing kakaiba ng sasakyan mismo. Ang tanging tao na maaaring magkaroon ng kotse na ito ay si Elliot. Labis sa kanyang pagkabigo, ang lalaki ay dumating upang sunduin si Jared mula sa paaralan, at nagsimula siyang magtaka kung ano ang sinusubukan nitong patunayan. Namumutla pa rin siya sa dismaya nang makita niyang lumalaktaw si Jared palabas ng gate ng school papunta sa direksyon niya habang nakahawak sa kamay ni Elliot. "Mommy! Mommy!" Bati niya habang nakatali sa kanya. Anastasia bimdat inilahad ang kanyang mga braso na para bang sasaluhin siya. "Mommy," sabi ni Mr. Presgrave na bibilhan niya tayo ng hapunan ngayong gabi, masayang sabi ni Jared. Nang marinig ito, tumangala siya kay Elliot at iwinagayway ang kamay habang tinatanggihan ang alok. Hindi iyon kakailanganin. "I can manage dinner now that my hand is all better. Dapat kang umalis kung mayroon kang mahahalagang bagay na dapat asikasuhin, Pangulong Presgrave." "Ayoko. Bumalik na tayo sa inyong lugar para maghapunan," mungkahi ni Elliot. Nang makita niya ang pagod sa mukha nito, nakiramay siyang idinagdag, "Pwede tayong maghapunan palagi kung pagod ka." "Hindi ako. Besides, I prefer cooking my own meals anyway," sagot ni Anastasia, na ayaw nitong masira ng mamahaling pagkain ang palad ni Jordan. "Mabuti kung ganoon. Sabay tayong mamili ng mga grocery." With that, binuhat niya si Jared sa mga braso niya at tinungo ang sasakyan niya. Aalis na sana si Anastasia sa kanila nang sumugod ang isang ina sa kanya at naiinggit na sinabi, "Napakaswerte mo, Anastasia. Mayroon kang isang mayaman at gwapong asawa na tumutulong sa iyo sa iyong anak. Wala siyang katulad na deadbeat na asawa ko, hindi ko na matandaan kung kailan ko siya huling nakita sa bahay." Pilit na ngumiti si Anastasia, na hindi makapagsalita dahil dito. Sinabi pa ng ina, "Wala pa akong nakitang kasing ganda ng asawa mo. Sa tingin ko, mas maganda siya kaysa sa lahat ng mga kilalang tao doon. Mag-ingat, bagaman kailangan mong bantayan ang isang gwapong tulad niya. Pagkatapos ng lahat, hindi mo malalaman kung ang isang babae ay nakatago sa mga anino na naghihintay na sunggaban siya." Gitnang tuldok, ang ngiti sa mukha ni Anastasia ay tumigas, ngunit tumango siya at magiliw na sinabing, "Got it. Itatago ko iyon sa isip ko." Nasa car seat na si Jared nang makapasok siya sa sasakyan. Sa ngayon, medyo napunit siya, at hindi siya sigurado kung magandang bagay para sa kanila ni Elliot na magpatuloy sa ganito. Nagluto siya ng ilang ulam para sa hapunan ng gabing iyon, at parehong pinakinis ni na Elliot at Jared ang kanilang mga plato. Nilamon pa nila ang oxtail stew na sigurado siyang nagulo niya. Nagustuhan ni Jared ang pagpunta sa communal playground pagkatapos ng hapunan, at habang nagagambala si Anastasia, nagpa siya si Elliot na dalhin siya doon. 8:30 p.m. na nang matapos si Anastasia sa paglilinis ng mga pinagkainan at pag-aayos sa paligid ng bahay. Naglabas siya ng isang baso ng tubig sa balkonahe, ngunit habang hinihimas niya ito, bigla niyang napagtanto, na may hindi kakaunting pagkainsulto, na umiinom siya sa parehong basong ginamit ni Elliot kanina. Kabanata 208. Sinadya ni Anastasia na kumuha ng mga disposable cup, ngunit palagi niyang nakakalimutan ang mga ito. Sa ngayon, hindi siya sigurado kung ilang beses na siyang nakainom sa baso ni Elliot. Naputol ang pag-iisip niya nang biglang tumunog ang phone niya. Inabot niya iyon at pinatay ang tawag matapos niyang tingnan ang caller ID. "Hello, Miss Chastain. Miss Tillman, naparito ako na may dalang magandang balita. Ni-round up namin ang mga benta para sa ngayon sa 15 milyon. Bagamat hindi dumarami ang mga customer, bumili sila ng higit sa 1 milyong halaga ng alahas. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kagilahilalas na negosyo mula nang magsimula akong magtrabaho dito." Napuno ng pagtataka ang magagandang mata ni Anastasia nang marinig niya ito. Nagtataka siya kung paano dumating ang mga customer na ito sa kanyang tindahan sa unang lugar. Natitiyak niyang hindi niya tinitipon ang kanyang mga kaibigan o pamilya para sa suporta,
at kailangan pa niyang i-advertise ang shop at ang mga produkto. Maaaring mga customer lang ito na nagkataong dumaan sa tindahan. Walang sabi-sabi na natuwa siya sa mga nangyari. Gusto niyang isipin na naging mabait ang tadhana sa kanya. Habang lumalakas ang simoy ng hangin sa gabi, bigla niyang naalala na nasa kalaliman sila ng Taglagas ngayon. To think na bumalik siya sa bansang ito noong Agosto, at sa isang kisap mata, malapit na ang Nobyembre. Napakaraming bagay ang nangyari nitong mga nakaraang buwan, ang pinakamalaki rito ay kung paano isinama ni Elliot ang kanyang sarili sa kanyang buhay. Siya ay nagpakita ng walang babala tulad ng isang bagyo na hindi inaasahan ng sinuman, at siya ay napaka-demanding na hindi siya manindigan para sa pagtanggi sa kanyang bahagi. Ang pinakanakakabigo na bagay tungkol sa kanya, marahil, ay kung paano niya maiparamdam sa kanya na siya ay nilalamon ng apoy, ngunit hindi niya ito pinansin. Gusto niyang gawin niya ang lahat ng mga bagay na iyon sa kanya, gusto niya ang gayong kasiyahan na gumapang sa ilalim ng kanyang balat at ubusin siya. Ganon na ba talaga ako kadesperadong maramdaman ang haplos ng isang lalaki? Nagsimula siyang magtaka kung ang kanyang kalungkutan ay nagparamdam sa kanya ng mga pangunahing paghihimok sa tuwing sila ay nag-iisa, at nagtanong din siya kung ganoon din ang mangyayari kung may kasama siyang ibang lalaki. Kung iyon ang kaso, ito ay magpapakita lamang na siya ay nag-iisa at na ito ay walang kinalaman sa sariling karisma ni Elliot. Sa pag-iisip nito, bigla siyang na-inspire na makahanap ng isang disenteng lalaki na gusto niya at makipag-fling dito. Maaaring ito ay isang platonic fling, at ito ay sapat na upang makaabala sa kanya mula sa mga epekto ni Elliot sa kanya. Sa ganoong paraan, hindi niya ginugugol ang bawat oras ng paggising sa pag-iisip tungkol sa lalaking iyon. Natatakot na siya na baka isang araw ay maging sobrang dependent niya sa kanya. Nang mga 9 PM na, bumalik si Elliot sa apartment kasama si Jared. Ang maliit na bata ay basang-basa na sa sarili niyang pawis, ngunit halatang kinikilig siya sa oras ng paglalaro, dahil seryoso siyang lumingon kay Elliot habang sinabing, "Mr. Presgrave, kailangan mo ulit akong dalhin sa playground bukas. Gusto kong subukan ang mga monkey bar." "I promise I will," sabi ni Elliot na may banayad ng ngiti. Lumapit si Anastasia sa kanila at itinuro, "Jared, hindi mo pwedeng pasukin si Mr. Presgrave araw-araw para lang makipaglaro sa iyo. Siya ay isang abalang tao, at hindi tama para sa atin na maglaan ng kanyang oras, okay?" Nasabi lang niya ito nang maramdaman niya ang matalim na tingin na ibinato sa kanya. Si Elliot ay isang sensitibong lalaki, at habang hindi malinaw ang kanyang mga salita, maaari pa rin niyang malaman ang implikasyon sa likod ng mga ito. Pinipigilan niya itong mapalapit kay Jared. "Talaga, sige," sagot ni Jared na may kasamang masunuring tango. Hinawakan ni Anastasia ang kanyang kamay at sinabing, "Halika, kunin mo ang iyong pijama bago kita paliguan." Pumasok ang maliit na bata sa kanyang silid upang gawin ang sinabi sa kanya. Kasalukuyan, lumingon si Anastasia upang makitang kinuha ni Elliot ang buong baso ng tubig na ibinuhos niya kanina, at iniinom niya ito ng uhaw. Namula siya at nagpasya na kukunin niya ito ng mug kung magiging madalas ang mga pagbisitang ito. "President Presgrave, gabi na, at dapat ay uuwi ka na," mariin ngunit magalang niyang paalala. "Bakit mo ako patuloy na tinatawag na Presidente Presgrave? You can just call me by my name when we're alone," malungkot niyang sabi, hindi man lang nagugustuhan kung paano siya nakipagpormal sa kanya. May matigas na tingin sa kanyang mga mata habang iginiit niya at sinabing, "Ayoko. Saganang akin, ikaw ang aking nakatataas, at ito lamang ang paraan na nakikita kita." Natagpuan siya ni Elliot na nagagalit kung minsan. Hindi siya makapag-lecture o makipagtalo sa kanya, at hindi niya magawang maging masyadong malupit sa kanyang mga salita dahil sa takot na gag-antay lang siya ng mas passive-agresibo. Gayunpaman, para sa ilang kadahilanan, siya ay hindi pangkaraniwang mapagpasensya sa kanya kahit na siya ay pumutok sa kanya o matigas ang ulo. "Kung ganoon, aalis na ako. Tawagan mo ako kung may kailangan ka," aniya. Nang humakbang siya palapit sa kanya, naramdaman niyang sumikip ang dibdib niya, but thankfully, wala itong ginawa sa kanya at binuksan lang ang pinto para umalis. Nang bumagsak ang pinto sa likuran niya, nakahinga siya ng maluwag. Pinaliguan niya si Jared at inihiga sa kama na may bedtime story. Sa wakas, nakatulog siya sa yakap nito.
Sa mga sandaling tulad nito na nakatulog ang kanyang anak ay natitigan niya ang maliit na mukha nito at hinayaan niyang gumala ng kaunti ang kanyang isip. Kabanata 209. Sa bagay, guwapo naman ang mukha ng anak niya. Bakit kamukha niya? Hindi ba siya kamukha ko? Gulat na bulong ni Anastasia. Bakit gusto ng kanyang anak ang hitsura ni Elliot? Samantala, hindi alam ng kawawang bata na ang sarili niyang ina ang nagrereklamo sa kanya. Matapos ipadala ang kanyang anak sa paaralan kinaumagahan, hindi na bumalik si Anastasia sa kumpanya. Sa halip, pumunta siya sa tindahan. Pagbaba pa lang niya ng sasakyan, nakita niya ang isang hilera ng mga mag-agarang sasakyan na nakaparada sa harap ng Bergua Jewelry Atelier. Ang ilang mga atelier sa tabi nito ay walang negosyo, habang ang punong tindahan ng Bergua ay kasalukuyang dinagsa ng mga customer. Hindi lang iyon, may dalang bag ang bawat customer na lumalabas sa shop. Gustong hanapin ni Anastasia ang manager ng shop na si Miss Chastain, ngunit abala ang huli kaya hindi man lang siya nakita ni Anastasia. Sa katunayan, abala siya sa paglilipat ng mga produkto, at kulang ang mga ito sa maraming high-end na piraso. Sa makatuwid, maaari lamang bumalik si Anastasia sa kumpanya. Pagdating niya, nakita ni Anastasia si Erica na nakaupo sa lobby, pero malamig ang ekspresyon ng huli at nagkunwaring hindi siya kilala. With that, kailakad papuntang elevator. Pagdating niya sa opisina ay mabilis na lumapit sa kanya si Felicia. Good job, Anastasia. Malaking suporta ang iyong pamilya at mga kaibigan. Bahagyang yumoko si Felicia at pabulong na pinuri. Hindi alam ni Anastasia kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Nabalitaan ko na maganda ang takbo ng shop na napili mo. Bagamat ilang araw na lang sa buwan, lumampas na sa 2 milyon ang benta namin. Medyo nagulat si Anastasia, kaya kinagat niya ang kanyang labi at itinanggi, pero hindi ko sila kaibigan at pamilya. Ang koponan ni Alice ay nakaipon lamang ng 4 hanggang 5 milyong benta. Sigurado akong sisiguraduhin mo ang posisyon ng Associate Director sa pagkakataong ito. Ginagawa ko lang ang best ko. I'm not trying to aim for the Associate Director's position or anything, walang magawang sagot ni Anastasia. Gusto lang niyang makuha ang dagdag sahod niya. Kung ang posisyon na iyon ay hindi dumating na may pagtaas ng sweldo, hindi siya nag-apply. Itinulak ni Alice ang pinto at pumasok sa opisina na may mahabang mukha pagkaalis ni Felicia. Nang dumating siya, nanunuya niyang sinabi, Anastasia, hindi ba tayo pumayag na huwag umasa sa ating pamilya at mga kaibigan? Bakit mo ginawa? Napakurap si Anastasia sa tanong niya. Hindi ba siya ay gumagamit din ng parehong paraan? How dare she accuse me? Hindi ako umaasa sa pamilya at mga kaibigan ko. Normal customer lang sila. Sino ang sinusubukan mong lokohin? Ang ilan sa mga customer na pumunta sa iyong tindahan ay mga pangunahing shareholder ng Presgrave Group. May ilang matataas din na manager doon. Akala mo ba hindi ko malalaman na ginamit mo ang iyong mga koneksyon para isama ang pamilya at mga kaibigan ni President Presgrave? Agad na sumabog ang isip ni Anastasia. Habang nakatitig siya kay Alice ng ilang segundo, hindi siya nakaimik. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit may malaking bilang ng mga customer sa kanyang tindahan na gumagastos ng milyon-milyon. Lahat ba sila nanggaling kay Elliot? Nangako ka ng patas na kompetisyon, Anastasia. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan dahil sa panloloko? Kung tinatawag mo itong pagdaraya, bakit mo kaya pero hindi ko kaya? Sagot ni Anastasia. Ikaw, napaungol si Alice ng may kulay pulang-pula na gumapang sa kanyang leeg at sa kanyang mukha. Hindi na nag-abalang makipagtalo pa sa kanya si Anastasia. Dahil hindi rin siya mahal ni Alice, tumayo si Anastasia at sinabing, kailangan kong magtrabaho ngayon. Please umalis ka na. Pagsisisihan mo ito. Dumura si Alice bago padabog na lumabas ng pinto. Nang makaalis si Alice, ipinulupot ni Anastasia ang kanyang mga braso sa kanyang ulo sa pagkadismaya. Bakit siya tinulungan ni Elliot? Hindi niya gustong magkaroon ng anumang pabor sa kanya. Sa pamamagitan nito, dinail ni Anastasia ang numero sa opisina ni Elliot, ngunit walang nakapick up. Sa halip na sumuko, tinawagan ni Anastasia ang personal na numero ni Elliot. This time, sinagot na ang tawag. Hello. Ang kanyang baritone at husky na boses ay parang kaakit-akit gaya ng dati. Gayunpaman,
Hindi iyon nakaapekto sa impolite na tono ni Anastasia habang siya ay napag-alitan sa pagkadismaya. Ikaw ba ang tumutulong sa akin na hilahin ang mga customer sa aking tindahan, Elliot Presgrave? Sa tingin mo ba marami akong libreng oras sa aking mga kamay? Ibinalik ni Elliot ang tanong sa kanya. Huwag kang magsinungaling sa akin. May nakakilala sa mga customer na pumunta sa tindahan at nagsabing sila ay mga shareholder at manager mula sa iyong kumpanya. Walang awa siyang inilantad ni Anastasia. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumahimik, walang pakialam na nagsalita si Elliot, that's their choice. Wala itong kinalaman sa akin. Halatang nagsisinungaling si Elliot, dahil ayaw niyang aminin na tinulungan niya siya. Muli, hindi nakaimik si Anastasia. Kabanata 210. Bagaman hindi alam ni Anastasia kung ano ang sasabihin, siya ay matapat na naantig. Salamat, pero sana hindi mo na sila hilingin na bisitahin ang shop ko. Ibinigay ko na ang posisyon ng associate director. Napabuntong hininga siya. Bakit ganoon? Nag-aalalang tanong ni Elliot. Gusto ko lang mag-focus sa pagde-design. Wala akong anumang mga kasanayan sa pamamahala, kaya ayaw kong pigilan ang kumpanya. Bakit hindi ka tiwala sa iyong kakayahan? Ayaw mo bang makakuha ng dagdag sahod? May limitasyon ang kakayahan ko at karapat-dapat lang ako sa kasalukuyang sweldo. Salamat sa iyong pagmamalasakit, Mr. Presgrave. Maaari mong hilingin sa iyong pamilya at mga kaibigan na huwag nang pumunta sa tindahan. Ibinaba ni Anastasia ang tawag pagkatapos sabihin ang huling pangungusap. Nakahinga siya ng maluwag bago tinawagan si Felicia para sabihin sa kanya ang kanyang desisyon, at iginalang ng huli ang gusto niyang gawin iyon. Matapos makasama si Anastasia nitong mga nakaraang buwan, napagtanto ni Felicia na siya ay isang prangka at tapat na babae. Kaya naman, labis na nagustuhan ni Felicia ang dalaga. Samantala, may nagsimulang kumalat ng tsismis tungkol sa eksaktong paksang ito sa front desk at agad itong naging usapan ng buong kumpanya. Nabalitaan ko na si Anastasia ang magiging associate director ng departamento ng disenyo sa oras na ito, sabi ng isang ginang sa front desk na narinig lang ang tsismis. Bakit siya? Agad namang tumabi si Erica at nakisali sa usapan. Narinig ko na ang 3 designer sa Department of Design ay nakikipagkompetensya para sa posisyon sa oras na ito. Pumili sila ng bawat tindahan at makikipagkompetensya sila batay sa turnover ng benta ngayong buwan. Narinig ko rin na lahat sila ay nakatanggap ng suporta mula sa kanilang pamilya at mga kaibigan, ngunit napunta si Anastasia sa isang bagong antas. May nagtanong, saan nanggaling ang mga koneksyon niya? Sino pa kaya dyan? Si Presidente Presgrave, syempre. Personal niyang hiniling sa kanyang upper management na bisitahin ang shop ni Anastasia. Wow! Ang iba pang mga babae sa front desk ay labis na namangha kaya't nagulat sila, ngunit ang mukha ni Erica ay mapatla. Kung hindi siya dumating sa kumpanya ngayon, hindi niya malalaman na si Anastasia ay nakikipag-ugnay kay Elliot Presgrave. Ngayong gusto ni Elliot na tulungan si Anastasia na ma-promote at makatanggap ng dagdag na sweldo, handa siyang sugpuin ang kanyang pagmamataas at hilingin sa kanyang nakatataas na pamamahala na suportahan siya. Gaano sila kalapit na handa siyang gawin iyon para sa kanya? Si Erica ay hindi maniniwala na si Anastasia ay hindi natulog kay Elliot. Napakawalandiya ni Anastasia. Paano niya naakit ang presidente? Napangisi si Erica. Ang ibang mga babae sa front desk ay humanga sa kanyang katapangan. Pagkatapos ng lahat, walang sino man sa kumpanya ang nangahas na pag-alitan si Anastasia, lalo pa siyang masaktan. Napakadumi niyang babae. Deserve ba niya si President Presgrave? Napakasungit na babae, niluwa ni Erica ang nagngangalit na mga ngipin sa desperasyon na isumpa ang impyerno mula kay Anastasia. Erica, bakit mo naman nasabi? Sabihin sa amin ang tungkol dito. Paano mo nalaman na si Anastasia ay isang maruming babae? Mayroon siyang anak sa labas, at ang batang iyon ay ipinanganak 5 taon na ang nakalilipas bilang resulta ng pakikipagtalik sa ibang lalaki. Nagtrabaho siya sa isang club, nagsilbi sa mga customer, at natulog sa kanila para lang makapag-aral sa ibang bansa. Siya ay pinalaya sa kanyang bahay sa Kalaunan, Bagaman. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Anak siya ng dating asawa ng tatay ko. Nagpa siya si Erica na huwag nang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ano? Napasigaw ang lahat sa front desk sa gulat. Iyon ay isang makatas na scoop mula kay Erica.
Hindi nakakagulat na si Anastasia ay may kakayahang makakuha ng suporta mula kay Pangulong Presgrave. Lahat ito ay nagmula sa kasanayan ng pang-aakit sa mga lalaki 5 taon na ang nakakaraan. Nang makita niyang naintriga ang mga front desk ladies sa kanyang mga salita, matangkad na ikinwento ni Erica sa kanila ang nakaraan ni Anastasia ng may pagmamalabas. Binanggit niya si Anastasia na tinatawag na Princess of Abyss, most popular hostess, at anumang mga termino na may isip niya sa oras na iyon. Ang mga babae sa front desk ay mga seryeng tsismoso at tahimik nilang ibinubulong sa bawat taong nakasalubong nila tungkol sa nakaraan ni Anastasia. Sa gabing iyon, muling nasira ang reputasyon ni Anastasia. Habang ang lahat ay nagtataka kung paano nakuha ni Anastasia ang mga koneksyon ni Elliot, karamihan sa kanila ay nag-akala na siya ay natulog sa kanya. Ngayong nabalitaan nila ang tungkol sa kanyang iskandalo 5 taon na ang nakakaraan, ang lahat ay tila may kabuluhan. Kaya lang, nakilala si Anastasia bilang babaeng may madaling birtod sa kumpanya. Gayunpaman, si Anastasia, na nasa kanyang opisina, ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Nang mabalitaan ni Alice na umatras si Anastasia sa kompetisyon, lalo siyang naudyukan na makuha ang posisyon ng Associate Director. Samantala, isang marangyang sasakyan ang nakaparada sa garahe. Sinundan ni Ray si Elliot habang sumasakay sila sa elevator, ngunit nang huminto ito sa ika-6 na palapag ng Department of Design, nilinggan niya si Ray at sinabing, "Unahan ka muna." Tumanggo si Ray bilang tugon. Paglabas pa lang ni Elliot ng elevator at hahanapin na sana si Anastasia, napadaan siya sa pantry at narinig niya ang pag-uusap sa likod ng salamin na bintana.